na salita ng Diyos. At ito po'y dali natin pinagpala mga rating beloved or the preacher ng Di Manalang. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Jesus. Sa mapagpadang oras, mapagpadang maga na po sa lahat-lahat na ating minamahal na mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, pati po sa abroad, at sa ating pong beloved parents in the Lord. Sa ating mahal na pastor, Evangelist Willie Estrada Almeida, tayo pinagpapabot ng dobling paggalang sa beloved Almeida children, sa lahat na po, Almeida family, at sa turo at aral ng ating po beloved Mama Dear, Assistant Pastor Linus Almeida, na hindi natin makalimutan, sa aking mga kamanggagawa, sa lahat ng ating mga kapatiran, sa aking pamilya, sa lahat-lahat na po ng ating minamahal na mga kapatiran, tayong lahat ay magkaisa ng manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Opo, pinakamamahal na Jesus, maraming po salamat muli sa gabay at patnubay mo. Sa bawat sa amin, malapay na abot namin ng madaling araw na ito, malapay noon upang magpuri sa iyo, sumamba. Luwalatiin ka, malapay salamat sa mga patutuo ng mga kapatiran. Patuloy na binubulay-bulay ang kabutihan mo, mahal na Panginoon. Salamat sa papuring awitin ng mga awitin, higit sa lahat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Mahal na Panginoon, salamat sa matamis sa presensya. At sa pangunang dalangin ay mga pastor, Evangelist Willie Estrada Almeida, Padre of dearest Jesus. I beseech you, Lord God, to bless thy word. Lord God, dearest Jesus, use me, Lord, as an instrument of your gospel. Bless thy word, O Lord God. I cannot do it without thee, Lord God. I beseech you, Lord God, to please open the minds and understanding of my beloved brethren, Lord God. Hallelujah. Bless thy word, Father of Jesus. Hallelujah. 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 Lord, dearest Jesus, I need more power and anointing from thee, Lord God. Thou shalt not be hindrances cast out in the mighty name of Jesus. Bless thy word, Lord God, in Jesus' name. Amen, amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Puri natin pinakamamahal na Jesus. Alam niyo mga kapatid ko, kaya ako lagi binabanggit itong COVID-19, mga kapatid ko. Kasi ito talaga yung issue ng dyaryo sa buong mundo ngayon na talagang ang pinag-uusapan ay yung mga nagkasakit at mga namatay at yung mga nakarecover. Kasi hindi lang barangay ang nagbibigay ng detalye, kundi ang buong mundo. Tayo, nasa daigdig tayo na ngayon ay talagang hindi basta-basta karamdaman ang dumadapo sa tao. Kahit anong po ngayon na iba-ibang klase ng sakit, dumadapo sa tao. Itong virus, kumbaga exclusive to, na talagang tumama itong 2020. Samantalang yung mga kagat ng lamok, yan, nagkaroon ka ng dengue, taon-taon, nagkaroon ka ng karamdaman ng daga, ng leptospirosis, taon-taon yan. Yung nagkaroon ka ng karamdaman na tuberculosis, ubo, sipon, lagnat, nararamdaman na natin lagi yan. Pero itong COVID-19 ay talagang, kumbaga ni coronavirus disease. Imagine sa buwan na to na ilang buwan na, magmula nung March, o sabihin na lang natin, magmula nung January, o nung last year pa, December, dahil COVID-19. Hindi natin alam kung anong buwan nag-umpisa dun sa sa 2019. Ngayon October na, matatapos na October. Papasok na ang November. From January, na tayo next month. November, 11 months na. Kung umabot ng December, 1 year na. Kung 12 months na. Kung lumabot na ng January, na yan, 2021 na. Kaya napakahirap ng sitwasyon natin. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi basta-basta ito. Buong mundo, imagine, pati nga yung presidente ng Amerika, nagkasakit Yung asawa niya, si Donald Trump, yung asawa niya.
Buti na, naka-recover na sila. Ibang mga presidente sa iba't ibang mga bansa. Ating presidente rito, natakot din. Yung ilang mga senador, natakot din. Ilang mga opisyalis ng gobyerno, natakot din. Tapos itong mga ordinaryong tao, nating mga kababayan, lagi nga nilang sinasabi, di baling mamatay sa COVID, wag lang sa gutom. Imagine. Naku, talagang iisipin na lang natin na anong sitwasyon natin, anong mangyayari. Ngayon, sinasabi natin, kung maniwala ka, praise the Lord. Kung hindi ka maniwala, praise the Lord din. Pinangaral natin yung government is for the people and people is for the government. Nako, ngayon, delikado tayo. Delikado na tayo, sinasabi ko sa inyo. Hindi na basa-basa itong issue na to. Ang gobyerno, may kanya-kanyang mga presidente. Sa Pilipinas, ito na. Duterte, payag na maging batas. Ano yon? Itong sa civil union ng same-sex couple. Payag na siya. Kaso, ang malaking pabor ay pumapabor na dito sa mga Katoliko. Pope Francis, pabor sa civil union and same-sex couple. Tuwan-tuwa ng mga LGBT, IQ. Tuwan-tuwa na kayo dahil pumapayag na si Pope Francis. Tapos presidente natin, nako, magugulat na lang tayo. Bukas makalawa, maaring next year, parang COVID-19 ang mangyayari. Maglalabasan na itong mga dating nagtatago na mga bakla, nagtatago na mga tomboy, nagtatago na mga transgender. Hindi ako galit sa inyo. Kaso, yung gagawin nyo na yan, panghihikayat na yan sa mga bata pa lang ngayon. Na mga bata pa lang na walang kamuwang-muwang. Di ba din na yung mga matatanda? Wala namang problema dyan sa mga matatanda dahil matanda na kayo. Kaso itong mga bata palalaki ng mga magulang pa, pakakainin pa, aalagaan pa mag-aaral. Di ba dito sa mga mga high school? Dahil pagkatapos yung mag-aral, magtrabaho na kayo. Yung mga kuleyo, yung mga nagtatrabaho, okay na kayo dyan. Kaya nyo ng tustusan, kaya nyo ng gastusan ang inyong mga pangailangan. Kaso itong mga bata, tapos pumapayag na si Pope Francis, pati ang presidente natin, dati nililihim, maglalabasan ng mga dyan sa gobyerno, maniwala kayo. Pati sa simbahan, maglalabasan yan. Dati nga, tinatago nyo Tinatago nyo yung mga nakasutana na nakabihis, suot ang ng makadiyos. Tapos sinatago. Ngayon, ilalantad na. Ano ngayon na nangyari sa turo ninyo? Dati ang tinuturo nyo, ang mag-aasawa lang, lalaki, babae. Yan ang turo natin, sa reliyon. Ang ikakasal ang lalaki at babae. Paano na ngayon to? Paano na ngayon? Di kayo mismo sumira sa turo ninyo.
Kaya wala na. Kaya lalabas na itong the bird that sent feather flock together. Dati nililihim pa nililihim. Dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, hindi namin nilihim. Dahil dito, mga bakla dito nagbago, mga tomboy dito nagbago, mga transgender dito nagbago. Sila yung nagpapatotoo sa kapangyarihan ng Diyos. Nako, lagot na. Lagot na talaga. Imagine, Pope Francis, pabor sa civil union ng same-sex couple. Ano na ngayon yan? Vatican na yan, Simbahan na yan. Ano na ngayon yung mangyayari na sinasabi natin? Hiwalay ang simbahan at ang gobyerno. Pumabor na rin ang presidente. Duterte payag na maging batas. Isang araw, makikita nyo, yung mga mayor, wala na. Mga gobernador, wala na. Mga government opisyales, wala na. Maniwala kayo dyan. Magtatayo na ng sariling gobyerno yung mga yan. Yung mga rebelde, hindi ba? Gusto nila magkaroon ng sariling gobyerno? Yung mga MPA, yung mga Abu Sayyaf, mga ISIS. Ngayon ito, pag dumami ito, tatayo na ng sariling gobyerno yan. Maniwala kayo. Dahil pinaburan na Hindi ako bumabatikos, kaso ito napakalaking magiging usapin. Ito nga lang COVID-19, hindi pa matapos-tapos. Yung sakit na COVID-19, hindi matapos-tapos. Itong kakalat na magiging usapin na. Nako, maniwala kayo. Ngayon, October, aapurain niya ng mga ng mga nandiyan sa Kongreso. Aapurin niya ng mga marurunong ng batas. Maniwala kayo. Dati, ang kinakasal nyo, lalaki at babae lang. Di sinira nyo na yung batas ninyo. Kayo yung mga lawbreaker na rin. Yung simbahan mismo. Ano na mangyari? Ay, nako, Diyos ko. Kaya merong pang mga talagang hindi mo na maintindihan na mangyayari sa ating bansa Hindi na talaga natin maintindihan kung ano na magiging labas ng ating buhay sa sanlibutan ito. Kaya ito ang mga palatandaan na malapit na babalik talaga ang mahal na Panginoon. Hindi kasi binabasa, ang Sodom at Gomora ay pinugnaw ng mahal na Panginoon sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, sa layaw ng laman, sa mga bakla na nandoon. Nagalit ang mahal na Panginoon. Yung pagbaan ng tubig sa panahon ni Noah, ang naligtas ang pamilya ni Noah. Ang mga tao doon, inusig yung mga ngaral na si Noah. Inabot ng 120 years. Walang naniwala sa kanya. Ang mga nandun, pinangaralan niya, mga gumawa ng layaw ng laman, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yan, nagalit ang mahal na Panginoon. Pinugnaw. Ang mundo, mundo yun. Hindi isang bansa, mundo. Sa panahon ni Noah. Kaya ito, nakakatakot na talaga to. Ito na yung simula. Na sinasabi ko, ibigay ang kay Cesar, ang sa Diyos ay sa Diyos. Ngayon, tama na tayo.
Kasi ang pinapangaral ng ibang mga preacher, puro pag-ibig, pag-ibig, puro asukal, asukal, matamis, matamis. Siyempre, pag nag-ano na to, ano na to, darating na dito yung tataka ng 666. Ay nako, maniwala kayo. Kinukuha na lang ang isip ng tao ngayon. Iniingi na lang yung pabor nila kung saan sila pupunta. Lalabas na yung susunod dyan. 16 article na yan. Ito nga lang National ID System, nandiyan na pinapakita na sa Facebook. Kung ano ang magiging sitwasyon natin. Ito nga lang na-control tayo sa sa ECQ Wala tayong naging lakas Kinontrol tayo nung nagkaroon ng ECQ, ng Enhanced Community Quarantine. Batas. O ano nangyari? Stay at home and be safe. Ngayon, ito, kondisyon na naman ang isip natin. Kaya lahat na nangyayari ngayon, hindi natin alam kung saan na tayo pupunta. Lahat nung nagkaroon ng ECQ, kontrolado lahat. Kontrolado lahat Grabe talagang ang lakas. Ang lakas ng puwersa. Alam nyo, nung nakontrol yan, nung nakontrol yung sitwasyon na yan, nako, grabe. Talagang, nakalagay nga dito sa dyaryo 92% Pinoy believe kay Presidente Duterte. PDU 30. Sa paglaban kontra COVID-19, 92%. 8% lang ang ang hindi pumabor. Ano na ang sitwasyon? Tapos, simbahan, itong Pope Francis, buong mundo presidente natin, 92% ang nakuha niyang rating. Di 8 na lang. Ano yung mga 8? Yung mga hindi nag-aral. Yung walang panahon na magbasa. Mga senior citizen. Yung 18 years old pataas, pwede yun. Yung 15 years old pataas, okay pa rin. Yung 10 years old pababa, ano na? Ano na ngayon? Sitwasyon. Ay, nako, buhay na. Hindi natin alam kung ano na, saan tayo pupunta. Kaya itong sitwasyon natin ngayon na sinasabi natin lagi na nangangaral tayo, hindi tayo galit, kundi nagtuturo tayo ng dapat ituro para sa mga tao na gusto ng kaligtasan. Praise the Lord! Hallelujah! Ito ang ginawa ng ating mga pastor na Talipa Peace Mission sa pagligtas ng 21 sipadan hostages dyan sa Hulusulo. Hindi binigyan ng pabor ng ng gobyerno sa panahon ni Presidente Joseph Estrada. Miski ngayon, parang baliwala lang sa kanila. Kaya yan ang Pilipinas. Sa 21 sipadan hostages, binigay ng aming mga pastor ang kanyang buhay kasama ng 12 prayer warrior. Doon naman ang pagkakataon na kilala ang Jesus Miracle Crusade sa buong mundo dahil naligtas yung 21 sipadan hostages sa prayer ng man of God. Hindi binigyan ng pabor. Ilang presidente ang pumalit magmula kay Joseph Estrada. Gloria Arroyo, humingi ng prayer yan sa ating mga pastor. Lahat ng mga nagdaang presidente, si Cory Aquino, humingi ng prayer yan sa ating mga pastor. Fidel Valdez Ramos, pinag-pray ng mga pastor, naging presidente. Joseph Estrada, nagpa-pray din. Kaso, iba talaga yung ng politiko
GMA, nagpa-pray din. Sumunod kay GMA, si Pinoy. Ngayon, Rodrigo Roa Duterte. Kaya ito na, yung sinasabi natin, ibigay ang kay Cesar, ibigay ang sa Diyos. Paano na ngayon ang sitwasyon natin? Basahin natin itong Marcos 12:17, Mateo 22:21, Roma 13:1, 2, 3, 4. Pakibasa. Makinig kayo mga kapatid, huwag niyong tunugan itong salita ng Diyos. Huwag niyong tunugan, maniwala kayo sa akin. Sa aklat ng Marcos, Kapitulo 12, versikulo 17. At sinabi sa kanila ni Jesus, ibigay ninyo kay Cesar ang sa kay Cesar, at sa Diyos ang sa Diyos, at sila'y nanggilalas na mainam sa Kanya. Tingnan nyo ha. Diyos na mismo nagsalita dyan ha, mahal na Panginoong Jesus. O, ano sabi? At sinabi sa kanila ni Jesus, ibigay ninyo kay Cesar ang kay Cesar, at sa Diyos ang sa Diyos, at sila ng gilalas na mainam sa Kanya. O, parang nagbigla sila, nagulat sila eh. Nagulat eh. Eh ngayon, eto, leader ng reliyon, Pope Francis, leader ng bansa natin, Duterte. O, siyempre, yung ibang mga bansa, papabor na yan. Lalo na yung mga bansang Katoliko. Yung mga bansang mahilig sa ribulto, sa mga Diyos-Diyosan. Parang ito na yan eh. Yung sa bahay, maraming mga insekto eh. Maring lamok. Pag nakagat yan, lamok, hindi mo na agapan, madengke ka. Daga. Kakainin mo na yung pagkain mo. Yung natira niya, pag kinain mo, magkasakit ka na. Kung nahihian niya, nadumian niya, magkaroon ka na ng sakit. Pagbaha, yung daga, tumai doon, magkaroon ng sakit yung mga may sugat, lepto. Yung lepto, ilang buwan lang, patay ka na. Yung lamok, pag kinagat ka, ilang buwan lang, patay ka rin. Yung ipis, pag kinagat ka, mamamaga. Pag napabayaan mo, natetano ka, patay ka rin. Yung aso, pag nakagat ka, inalagaan mo yan, at wala nang nakain na pagkamalang kang buto, ikaw yung may-ari, kinagat, magkaroon ka ng sakit. Diyos ko po. Yung ahas. Yung ahas. Galing sa bukid. Wala na makain doon. Pupunta ngayon sa bahay. Kakainin niya yung mga dapat kainin. Hanggang sa lumaki na siya dyan, sa ibabaw ng bubong mo. Sawa na pala. Pag lilingkising ka na. Kakainin ka na. Meron bang ahas na mabait? Wala eh. Kahit nga yung ahas tulog eh, pagka nagalaw mo yan eh, tukain ka yan eh. Hindi yung cobra, tuklawin ka rin. Yung ahas tulog, pag nagalit yan,
Imbis na kagating ka lang, tuklawin ka eh, yung cobra. Eh yung daga, puro mga salot talaga eh, no? Yan ang buhay ngayon ng tao sa sanlibutan. Kaya tayo inabot na ng salot ng COVID-19. Tapos mga Kristiyano, pabaya pa sa paglilingkod sa Diyos. Tingnan nyo, ilan ang COVID-19 victims natin sa buong mundo? Ilan na? Sa buong mundo, 42,349,882. Ang namatay na, 1,146,992. Ang nakarecover, 31,349,999. Ang dami pang may sakit. Yung 42 million, bawasan mo ng 31 million, di 11 million. Yung 11 million, bawasan mo ng 1 million na namatay, 10 million pa ang may sakit sa buong mundo. Yung 1 million na yan, populasyon na ng isang malaking syudad yan. Malaking city nang may populasyon yan, 1,146,992. Namatay lang sa COVID-19. Buong mundo, grabing nabawas na tao, no? Ano lang yan, COVID-19 lang yan. Paano yung mga aksidente? Paano yung mga namatay sakit sa puso? Yung namatay sa bangungot? Yung namatay sa drugs? Namatay sa iba't ibang klaseng kamatayan na inabot nila? Sa bahay, na bangungot, na sobraan ng kain, hindi na nakahinga, na atake sa puso, nagkaroon ng asthma, hindi nakarecover sa asthma. Galing ng Pilipinas. Ang may sakit, 365,799. Nako, pumanik na tayo sa Asia, number 5 na tayo. Number 5 na. Noong Merkoles, number 6 pa tayo. Pero ngayon, Biyernes, Sabado na ngayon. Ilang araw pa natitira sa October. Number 5 na tayo, ha? Ang namamatay na, 6,915. Ang nakarecover, 312. Negative mo yung 312 sa 365. Di ilan? 53,000 pa ang kailangan nating maka-recover. Grabe. Huwag na isama yung namatay kasi hindi na nila nire-record yan eh. Abang namatay na 6,915. Malapit nang malapit na mag 7,000. Sa buong mundo, ang Pilipinas, pang number 20. Nag-steady tayo sa number 20. Pero sa Asia, pumanik na tayo, number 5. Kaya ako nababanggit ito kasi tayong lahat na nandito sa bansang Pilipinas dapat maging concern sa ating mga kababayan. Ipagpe-pray natin sa pangunang dalangin ating mga pastor na lahat sila ay mahagip ng ebanghelyo ng Diyos, makarinig ng gospel. Kaso nga, hindi nga tayo pinapansin eh. Wala nga pumapansin sa atin eh. Pero itong nasa dyaryo, imposibleng hindi nyo pansinin ito. Alos nasa front page, Pope Francis pabor sa civil union ng same-sex couple. Patay. Nasaan ngayon ang mga message nyo? Na dati ang kinakasal nyo, babae, lalaki lang. May edad pa. Hindi kayo pwede magkasal ng minor de edad. Hindi nyo pwede kasal yung minor de edad eh. Ngayon, paano nyo pipigilin ngayon itong mga bakla?
lalaki sa lalaki. Mga tomboy, babae sa babae. Paano nyo pipigilin ngayon itong LGBTIQ na to? Kayo mismo pumabor na. Siyempre, pag-uusapan na kayo ngayon ng buong mundo. Kaya baka isang araw, itong mga leader ng simbahan natin, kunyari, mga lalaki sa pulpito, pag uwi sa bahay, nakabistida na. Dito, nakabarong. Sa pulpito, nakasando. Mga pag-uwi ng bahay, naka-BRA na. Tsaka naka-90s. Diyos ko po. Ay, hallelujah. Kaya itong sinasabi natin sa Mark chapter 12 verse 17 at saka Matthew chapter 22 verse 21, Romans 13, 1, 2, 3, 4, pag-aralan nyo ng mainam. Dahil pagkatapos yan, darating na tayo sa Romans chapter 1, verse 23 up to 32. Pakibasa. Tulungan ng magbabasa rito. Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 22, versikulo 21. Sinabi nila sa kanya, kay Cesar, na magkagayo sinabi niya sa kanila, kaya't ibigay ninyo kay Cesar ang sa kay Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. Ayan. Paulit-ulit na lang natin, no? Ibigay ang kay Cesar. Ano yung kay Cesar? Ang kay Cesar, sa mga nagtatrabaho sa gobyerno, presidente, vice-presidente, nagbubuwis tayo. Lahat na nagtatrabaho sa gobyerno, lahat ng mga nasasakupan ng gobyerno, nagbubuwis sa gobyerno, ibigay ang kay Cesar ang kay Cesar. Ang sa Diyos ang sa Diyos. Gospel, salita ng Diyos. Para sa Diyos, yung mga maniniwala at maniligtas. Dagdagan na natin ngayon. Yung sa simbahan, para sa simbahan. Ayan, sino to? Sino? Ito na, si Pope Francis. Lahat ng ating sa simbahan, siyempre. Yung sa Diyos, yung gospel, sasabihin nila, lahat naman tayo anak ng Diyos, lahat naman tayo naglilingkod sa Diyos. Yun na yung batas ng simbahan. Siyempre, sasabihin nila, ako makadiyos ako eh. Hindi naman ako nagbabasa ng Biblia, pero makadiyos ako. Pagka panahon nga na ikaw ay nasa kagipitan, tatawag ka sa Diyos. Diyos ko po, iligtas mo ako. Pero hindi ako nagbabasa ng Biblia, hindi ako nagsisimba. Dahil kung sa ako'y pinanganak, yun na yung turo na nagkagistan mo, yun ang inakap mo hanggang sa kamatayan na yan. Ang gospel, power of God to save you from eternal damnation. Power of God to save people from eternal damnation. Gospel. Yan ang pinangaral ni Apostol Pablo. Ipinapangaral natin Malabanginista Wildis Almeida, ipinapangaral ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Gospel is the power of God unto salvation. Meron kapangyarihan Kaya nga dito mga bakla nagbago, mga tomboy dito nagbago, mga drug addict, mga shabu addict nagbago. Iba-ibang klaseng karamdaman dito yung pinagaling ng Diyos dahil ang Diyos ay nagpapagaling. Paano ngayon sa simbahan? Paano na ngayon yan? Tingnan nyo ngayon itong Romans chapter 1. Verse 23 to 32. Pakibasa. Sa aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 1, versikulo 23
hanggang 32. Sundan nyo ako mga kapatid ko, mga kapatiran na nasa gawain, sundan nyo po at yung mga nanonood, sundan nyo po tayo, magbasa kayo ng Holy Bible. At pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira Hallelujah. at ng mga ibon at ng mga hayop na may 4 na paa at ng mga nagsisigapang. Dahil dito'y sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan Hallelujah. upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Hallelujah. At sila ay nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang, Hallelujah. na siyang pinupuri magpakailanman, siya nawa. Dahil dito'y ibinigay sila ng Diyos sa mga mahahalay na pita, sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan, yaong nalalaban sa katutubo. Tignan nyo. Sige, tuloy. At gayon din naman ang mga lalaki na nang iwan na ang katutubong kagamitan sa mga babae ay nangagningas sa kanilang karumihan ng pita ang isa't isa, na gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki. Tignan nyo, nandyan. At tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali. At palibas ay hindi nila minagaling na kilalanin ang Diyos. Ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin yaong mga bagay na hindi nangararapat. Nangapuspos sila ng buong kalikuan, Hallelujah. ng kasamaan, ng kasakiman, ng kahalayan, puspos ng kapanaghilian, ng pagpatay sa kapwa-tao, ng pagtatalo, ng pagdaraya ng mga kasamaan, mga mapag-upasala, mga mapanirang puri, mga napupuot sa Diyos, mga manglalait, mga palalo, mga mapagmapuri, mga ngatha ng mga kasamaan, Hallelujah. mga masuwayin sa mga magulang, mga haling, mga hindi tapat sa tipanan, mga walang katutubong pagiliw, mga walang habag, na bagamat nalalaman nila ang kautusan ng Diyos na ang mga nagsisigaw ng gayong mga bagay ay mga karapat-dapat sa kamatayan, ay hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ang mga nagsisigawa ng mga yaon. Tignan nyo. Pinayagan na ng leader ng reliyon. Kaya yan na. Kung pinayagan ng leader ng reliyon, siyempre pati gobyerno. May mga empleyado na yan. May mga opisyalis na yan. Ngayon, para lang wag na itago, baka pati pamilya, babasahin natin. Tignan nyo, maniwala kayo. Hindi ako nangangaral ang sarili ko ng karunungan. Nagpe-pray tayo. Na ang mga tao, maniwala kayo, praise the Lord, pagpapalain kayo ng mahal na Panginoon, dahil ito yung nais ng ating malapastor, Evangelist Willie Estrada, ang meda ang mga tao ay dalhin sa kaligtasan ng Diyos. Hallelujah! Gospel is the power of God unto salvation. Ibig sabihin sa ating reliyong kinagisnan, walang gospel na katotohanan. Walang power to save people from hell. Pinapayagan eh. Mga babae, makikisama na sa kapwa babae. Mga tomboy. Mga lalaki, makisama na sa kapwa lalaki. Hindi na kayo nagtanda. Miski, tignan nyo. Ang daming mga pinapatay na mga bakla, ang daming pinapatay na mga tomboy. Anong naging ano? Dahil sa galit, dahil sa kanilang, yung relasyon nila, hindi naging tapat sa isa't isa, nagtatraidor din sila. Kaya anong ginagawa? Pinapatay. Pagkatapos patayin, nagpapakamatay. Sino may gawa niyan? Demonyo. Ibig sabihin yung mga tao na alipin na ng demonyo. Ay, naku, Diyos ko po. Sige lang. Total. Sabi ko kanina, paano yung mga bata? Paano yung mga bata natuturuan pa lang ng mga magulang na mag-aral? Yung lalaki, bibili ng suot ng kasuot ng panlalaki. Maka sa susunod, yung babae, hindi na magsusuot ng kasuot ng pambabae. Baka magbabaliktad na sila ng kanilang gagamitin.
Yung mga lalaking bata, magsusuot na ng kasuotan pambabae. Ano yan? Magbibistida na. Imbis na ang laruan nila, kutsi-kutsiyan, yung mga lalaki, kutsi-kutsiyan, sa susunod ang mga laro niyan, Barbie-Barbie na. Diyos ko po, yung mga batang babae, imbis na ang laro nila, manika-manika, sa susunod, ang laro niyan, baril-barila na. Ngayon nga lang, tingnan nyo ang nangyayari sa ating gawain sa Pilipinas. Ang mga naglilingkod sa Diyos, pati hindi naglilingkod sa Diyos, pati yung mga nasa simbahan. Medyo maganda pang ano ngayon, no? Kaya pag umaga ng linggo, makikita mo dyan sa mga nagdadaan sa kalsada. Kasi nakalabas na yung mga 15 years old hanggang 65 years old. Yan, nakikita na namin pag linggo ng umaga, talagang mga nakasuot pa sila ng mga face mask, nakasuot ng face shield galing sa loob ng simbahan. Yung iba inaakay. Yung mga matatanda na ba? Maganda pa yan. Sa susunod, ewan ko kung ano na magiging sitwasyon natin. Kaya yung mga nasa gobyerno natin, tuwan-tuwa na yan. Tuwan-tuwa na pati yung mga nasa simbahan. Siyempre, yung mga nasa gumagawa ng batas, magkaroon sila ng idea. Siyempre, marami na yan. Di ba nga, pag nagrarally dyan, nagrarally yung mga lesbian, tsaka mga homosexual, mga LGBTIQ, nagrarally, pati sa abroad nga nagrarally na sila, Dito na sa ating bansang Pilipinas, ilan ang malalaking mga lugar sa Pilipinas, pag nagrally sila, may puwersa na sila. Meron silang tagapagsalita. Di sa susunod, dahil marami na sila, magtatayo na ng sariling gobyerno yan. Ano na ang sitwasyon? Pinayagan nyo kasi. Nagkaroon sila ng idea. Dito nga, sa binasa natin sa Romans chapter 1, verse 23 hanggang 32, pag-aralan ninyo. Basahin nyo yan. Dito tayo sa Lucas 12, 51 hanggang 53. Lucas tayo, Lucas. Para mapag-aralan ng mga kababayan natin, lahat ng mga kapatiran. Sa aklat ng Lucas, Kapitulo 12, versikulo 51 hanggang 53. Inaakala ba ninyo na ako'y naparito upang magbigay ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi, kundi bagkus pagkakabahabahagi. Hallelujah! Sapagkat mula ngayon ay magkakabahabahagi ang 5 sa isang bahay, 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Hallelujah! Sila'y magkakabahabahagi. Ang amay laban sa anak na lalaki at ang anak na lalaki ay laban sa ama. Ang inay laban sa anak na babae at ang anak na babae ay laban sa kanyang ina. Ang binang babae ay laban sa kanyang manugang na babae at ang manugang na babae ay laban sa kanyang binang babae. Yan. Siyempre, yung mga nag-abroad. Iniwanan ng pamilya. Alam nila, yung padre di pamilya nag-abroad, lalaki. Ang mga kasama niya doon, kapwa lalaki din. Nasabig sa asawa niya rito sa Pilipinas. Natukso. Pasok na. Nagkaroon na ng relasyon. Iniwanan na ang pamilya dito sa Pilipinas. Nakasama niya na yung kasama niya doon na nagtatrabaho. Ganon din ang babae. Babae nag-abroad, iniwanan ng asawa dito lalaki kasama mga anak. Nag-abroad. Doon, walang kasamang lalaki.
ang babae rin ang kasama sa trabaho. Natukso. Ano nangyari? Wasak ang pamilya. Ang mga anak, wala na. Nagkaroon na ng relasyon doon. Kaya simple lang isipin na ang Biblia ay totoo. Sa pamilya, alam ng tatay ng anak niya ay lalaki, kaya pinagsundalo niya. Sundalo sa saludo. Hindi nagtagal. Hindi pala sa pagiging sundalo ang pinasok ng kanyang anak. Ang pinasok, yung mga nagkukulot. Kasama na yung mga nasa parlor. Ano ngayon yan? Yung babae, imbis na sa parlor, magtrabaho, nagbaliktad na. Yung lalaki ngayon na nagtrabaho sa parlor. Di ba nakikita natin yan? Ang mga babae ngayon, wala na. Hindi na parlor. Diyos ko po, ano na nangyari sa atin? Yung mga lalaki na imbis na sa saludo, nagiging military, sila ngayon yung naggugupit, sila yung nagpaparlor, sila yung nagme-makeup, sila yung mga... Ayan na. Kaya yung mga magulang, imbis na matuwa, wala na. Kaya yan. Ano sasabihin ng mga magulang? Lumayas kayo dito. Nakakaya kayo. Ang gusto ko sa inyo, mga boxer kayo, mga militar kayo. Wala na. Kaya banda huli, yung mga magulang, na ano ng kanilang isip, wala na. Hanggang sa pinagchichismisan na, pinag-uusapan na dyan sa kalsada, kung saan magkita, wala na, nabaliw na. Ganon ang magiging sitwasyon ng Lucas 12:51 hanggang 53. Kaya kawawa ng mga tao. Ngayon, para maiba tayo, sitwasyon ng kalagayan natin, ang gospel ay power of God unto salvation. Ang mga nagkikinig ng salita ng Diyos ay tupa ng Diyos. Kaya kung maniwala kayo, dito sa paglilingkod sa Diyos, magiging tupa ka ng mahal na Panginoon. Sa John chapter 10, verse 27 and 28. Kaya kahit gaano ka kasama, kahit gaano ka naging makasalanang tao, pag naniwala ka sa gospel, naniwala ka sa ebanghelyo ng Diyos, ikaw ay magiging tupa ng Diyos. Babait ka. Kung ikaw ay white sheep, mabuti. Kaso minsan, meron na ngayong umahalo, black sheep. Kunyari, nagpe-praise the Lord. Kunyari, nagpupuri. Kunyari, naglilingkod din sa Diyos. Dahil sabi ng Biblia, open your mouth to praise the Lord. Nagpe-praise the Lord din. Nag-hallelujah. Kasi yung ginagawa, hindi magandang gawain. Pakibasa. Sa aklat ng Juan, Kapitulo 10, versikulo 27 at 28. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala. Hallelujah, amen. At sila'y nagsisunod sa akin, at sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanmay hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Yan ang magiging pabor ng ibibigay ng Diyos sa atin. Pag ikaw ay naging tupa ng Diyos, bakla ka, tomboy ka, LGBTIQ ka, pati itong nasa simbahan na to. Bakit? Ano nangyari sa inyo? Dati ang babasbasan nyo, mga lalaki at babae, ngayon pati ito, same-sex marriage na. Hindi nyo na dadalhin sa langit yung tao. Dadalhin nyo na sa impyerno. Siyempre, kayong tinitignan dyan eh. Ay, mga presidente, kayong tinitignan ng mga ano Imagine, itong binasa nga natin kanina, 92% believe kay
Presidente Duterte sa paglaban kontra COVID-19. Grabe yung 92%. Kaya kung ano to, tatakbong presidente ulito, walang tatalo sa kanya eh. 92%. Maraming mag-ano dito, maraming magsasalita dito. Maraming hindi naniniwala dyan. Oh. Maraming ano dyan, maraming kukontra dyan. Imagine, 92%. Siya pa lang sa buong Pilipinas na naging presidente. Na kung tatakbo uli ito na presidente, ano na to, landslide. Kung landslide dito, baka kung ipapalit yung anak niya, kung pamilya niya ipapalit, ay landslide to. Eh syempre, yung mga natulungan nila ngayon sa COVID-19, ginamit ang ano ng gobyerno, bagay, tama nga, may inganyo ka nga eh. Nangungutang siya eh. Nangungutang siya sa ibang mga bansa eh. Para ibigay, itulong sa mga tao. Ngayon, hindi natin alam, tayo na mga nakatira sa Pilipinas, baon na sa utang. Halos, hindi na tayo makaangat. Nakabaon na talaga. Parang nakakumunoy na. Pag gagalaw ka sa kumunoy, lulubog ka na, kaya steady ka na. Labas ang leeg. Nakalabas ang leeg, kaso may umaapak sa ulo mo. Palubog ka na ng palubog. Paano yung ating mga anak? Paano yung mga estudyante? Oh, yan, isa pa. Mapunta ko dyan sa mga estudyante. Sa module. Tsaka itong mga ano ng mga magulang. Sila yung kumukuha ngayon ng mga ano nila doon sa mga school eh. Yung ituturo sa mga bata. Imagine, pati mga magulang ngayon nag-aral na. Nag-aral na yung mga magulang. Eh, paano nga yung mga hindi nag-aral? Yung sabi ng mga magulang nila, namatay na yung mga magulang nila, ay salamat anak, ang maiiwan ko sa iyo na pamana yung pinag-aralan mo. Eh, hindi nag-aral. High school pa lang, nag-asawa na, hindi na tuloy natapos ang high school. Hindi na nakagraduate. Elementary pa lang, hindi nakatapos ang elementary, nabarkada na. Hindi na nakapag-aral. Yung mga nasa koleyo, dahil matatalino, marurunong, nakapag-asawa kagad ng maaga, hindi na nakatapos ng koleyo. Nagpamilya na. O, ngayon, hindi sila nag-aral, pero sila ngayon yung nagtuturo sa kanilang mga anak. Yung mga magsasaka natin, mga magulang, imbis na mag-ani ng palay, ngayon ang ginagawa, magturo na sa kanilang mga apo. Magturo sa kanilang mga anak. Ang tagal na panahon na hindi nag-aral na. Wala na ngang panahon na nag-aral dahil nagtatrabaho na. Yung mga nagtitinda sa palengke, tapos sinabi naman nila, hindi, sa gabi kayo magturo sa inyong mga anak. Pagod na maghapon, nagdadrive ng motor, nagdadrive ng jeep, nag-aani ng palay, naglilinis ng bahay ang mga magulang, nagtatrabaho sa bahay, naglalaba, nagsasaing. Imbis na magpahinga na matulog sa gabi, tuturuan yung mga anak, puyat. Kaya paggising sa umaga, wala nang magawa. Dahil puyat. Yan ang naganda na nangyari sa ating new normal. Kaya mabuti yung mga teacher, nakapagpahinga ngayon. Yung sa DepEd, yung sa CHED, nakapagpahinga kayo ngayon. Kaya ang galing talaga ng ano natin. Aral ng aral ng aral ng aral. Di natuto na natuto. Ang Biblia hindi pinag-aralan.
Walang alam sa salita ng Diyos. Paano ngayon to? Government is for the people and people is for the government. Kahit gaano kataas ang naapag-aralan mo, kahit gaano ka naging marunong, naging matalino, pagkatapos ay kondisyon na tayo sa lahat ng new normal na nangyari, face mask, face shield, kondisyon na tayo. Yung thermal scanner, ano sa noo mo, dito sa gilid ng ulo mo, malalaman na yung temperature gauge mo. Ngayon, na-kondisyon na lahat yan, tataka na ng 666 ang mangyayari dito. Kaya yung mga nasa abroad, yung mga sinasabi nilang meron na silang microchips, ano ang sabi? Grab now the opportunity. Imagine, grabe yung turo kagad. Nasa abroad. Dahil yun na kanilang, Kaya pagdating sa Pilipinas, grab now the opportunity. Anong opportunity? Ito'y patibong na ng demonyong Satanas. Patibong na ito, na malapit na babalik ang mahal na Panginoon. Pag hindi nyo narinig ang gospel, hindi kayo naniwala sa Ebanghelyo ni Kristo, anong matatanggap nyong kaligtasan? Wala na. Roma 6:23, ang gobyerno ng kasalanan ng kamatayan, it is appointed unto man once to die, but after is a judgment. Ngayon, ang nabasa natin, yung mga tupa ng Diyos na maniniwala, silang ililigtas ng Diyos. Yung mga maniniwala sa gospel, silang ililigtas ng Diyos. Sa John chapter 10, verse 27 and 28, ngayon, ito ba, Galatia chapter 4, verse 16 to 18. Sa aklat ng Galatia, Kapitulo 4, versikulo 16 hanggang 18. 16 hanggang 18. Kaya nga, ako bagay naging kaaway ninyo sa pagsasabi ko sa Hallelujah. inyo ng katotohanan. Oh, May nangagmamalaki sa inyo sa hindi nagmamalasakit. may nangagmamalasakit sa inyo sa hindi mabuting akala. Oh, tignan nyo ha. Tuloy. Kaya nga ako bagay naging kaaway ninyo sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan. Kayo mga viewers, kayo na mga nandyan sa gobyerno, nandyan kayo sa ating kinalalagyan ngayon, nasa simbahan. Oh, kaya nga ako bagay naging kaaway ninyo sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan. Ang katotohanan, sino? Si Jesus. Jesus is the way, the truth, and the life. Sabi ng John chapter 10 verse 10, pakabanalin mo sila sa katotohanan dahil ang salita mo ay katotohanan. O, tuloy kong basa. 17, may mga nagmamalasakit sa inyo na hindi mabuting akala, subalit ang ibig nila ay hiwalay kayo upang ipagmalasakit ninyo sila. Dapat mabuti ang ipinagmamalasakit sa mabuting bagay sa lahat ng panahon at hindi lamang samantalang ako'y kaharap ninyo. Ano yan? Oh, nagmamalasakit sila kunyari, sa mga LGBTIQ. Nagmamalasakit kunyari. Para walang away. O, di ba? Ano sabi nila? Mga tao din yan. Nagmamalasakit sila. Nagmamalasakit na kunyari pala. Hindi ba? Huwag niyong awayin yung mga yan dahil ano rin yan tao rin yan. Mga nilikha rin ng Diyos yan. Nagmamalasakit kunyari. Sa pag-aakala nyo na mabuti, yung pala, dinadaya lang kayo. Nagmamalasakit sila kunyari, mabuti ang kalang sinasabi, hindi nila alam, pinatatalon na pala kayo sa impyerno. Anong klaseng pagmamalasakit? Dati sila yung nagsasabi ng ikakasalang lalaki at babae. Ngayon, anong klaseng pagmamalasakit na yan? Same-sex marriage na.
Kaya nga noon sabi ng mga matatanda mamamanhikan ka? O sige, magsibak ka muna ng kahoy. O, sige, magtrabaho ka muna. Uutusan ka. Magsaka. Magdala dito ng mga dapat dalhin. O, di ba? O, sininiligaw mo? Yung anak ko? O, anong ang inigaw mo? Yung babae? Siyempre, babae. Ngayon, hindi na babae. Ha? May anak po kayong pogi Yung pogi po ngayon. Diyos ko. Ikaw, ano mo? Yung anak ko? Lalaki? Hindi po. Yung anak niyo po, ang ganda Babae yun. Ano ngayon? Sa pamilya. Nagsasama na ang mga babae at mga tomboy. Babae sa babae. Nagsasama na ang mga lalaki sa kapwa lalaki, mga bakla na. Saan nakatira? Sa isang bahay na. Ang ganda. Kunyari, nagmamalasakit para walang away. Magmahalan kayo. Yan ba'y nakakalugod sa Diyos? O sumpa na ang nangyari sa ating bansa? Kaya lahat ng tao na hindi maglingkod sa Diyos, dating isang araw, talagang sinasabi natin ay totoo. Ilan na lang to? Basahin natin ng Remias 17:7 at mga awit 78:7. Sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 17, versikulo 7. Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Hallelujah! Amen! Buksan nyo yan, basahin ninyo. Kasi hindi nga kayo nagbabasa ng Biblia, binabasa nyo nobena Ang binabasa natin yung panalangin sa patay. Ang tinuturo natin yung mga tungkol sa mga ribulto, mga Diyos-Diyosan. Pagising ng alas 6, ang tutugtog sa simbahan, Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Totoo ba yan? Yan ang tanong, totoo ba yan? Huwag kayong magalit. Nagtatanong lang. Ginawa nyo lang pong orasan yan. Na pagdating ng alas 6, tutugtog na yan para lahat ng tao gigising na ng alas 6. Kaya yung ibang nasa bahay, meron nga silang alarm clock Yung nagtatrabaho ng alas 4, gigising ng alas 4. Nagtatrabaho ng alas 5, gigising ng alas 5. Yung mga pupunta sa bukid, gigising ng alas 3 para makapag-prepare na kaagad ng pagkain. Meron silang alarm clock. Pero ngayon, sa sanlibutan, yan ang ating alarm clock. Yung mabanggit na yung alas 6, Aba Ginoong Maria, yan na yun. Kaya nung sabi dito sa Jeremias 17:7, mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah. O ito ba, sa mga awit 78:7. Sa aklat ng mga awit, Kapitulo 78, versikulo 7. Upang kanilang mailagak ang kanilang pag-asa sa Diyos at huwag kalimutan ang mga gawa ng Diyos, kundi ingatan ang kanyang mga utos. Amen! Ang liwanag!
upang kanilang mailagak ang kanilang pag-asa sa Diyos at huwag kalimutan ang mga gawa ng Diyos, kundi ingatan ang kanyang mga utos. O ngayon, nasa ang utos at salita ng Diyos sa ating simbahan ngayon? Pati yung mga nasa iba-ibang sekta denominasyon, dati ang binabasbasan natin, lalaki at babae lang. Ngayon, pag na-aproba na yan, bukas makalawa, magugulat na lang tayo sa ating mga barangay. Meron ng barangay wedding. Libre. Wala nang bayad. Mayor's wedding sa plaza. Libre. Governor wedding sa nasasakupan niya. Mga lalaki, makakasama ng lalaki, mga bakla. Mga babae, makakasama na ang mga babae, mga tomboy. Mas malaki na ang kita. Bakit? Hindi nalalakad ng papel eh. Hindi nakukuha ng papel yan sa munisipyo. Bakit? Pag kukuha pa ng papel sa munisipyo, ititrace. Hindi ka naman lalaki. Ano ka? Babae ka na ngayon? Lalaki ka. Pagpapalit ka pa ng di magbabayad ka pa. Yung magkamali ka nga lang ng isang letra eh. Sa pangalan mo, laki ng binabayad mo. Kailangan pa ng attorney. Magkaroon ka pa ng mga dokumento. Diyos ko po. Ngayon yung ikaw ay female. Ikaw ay male. Ngayon, papalitan na yun. Pati pangalan mo, papalitan. Dati ang pangalan mo, Celso. Ngayon, Christy ka na. Celsa. Diyos ko po. Dati ano pangalan mo? Pedro. Ngayon, Pedra. Ang ganda. Yan na. Saan nakuha yan? Saan nakuha? Sa panonood ng mga TV program na mga bakla na nandiyan sa TV, mga tomboy na nandiyan sa TV. Yan ang naging ngayon ang masamang espiritu. Wala na. Kaya lahat tayo biktima eh. Biktima tayo ng demonyo na eh. Ng COVID-19 eh. Wala na. Kaya ngayon, pag naglingkod ka sa Diyos, ang pinakapag-asa mo na lang, wala iba kundi si Dearest Jesus. Yan na lang. Dearest Jesus is our hope. Dearest Jesus is our salvation. At saka sa langit, walang papasok doon na bakla at tomboy. Dahil ang nilikha ng Diyos sa sanlibutan ay babae at lalaki lang. Kaya paano na ngayon ang batas ng simbahan? May sarili na kayong langit? May sarili na kayong impyerno? Aliwanag sa Biblia eh. Ang nilikha ng Diyos lalaki at babae lang. Naku po, Panginoon ko, ano na nangyari? Ano na nangyari sa atin? Kaya kung ang mga tao ngayon, mapapahamak, napahamak na dahil di nagbasa ng Biblia. Kaya sa Romans chapter 1 verse 16, gospel is the power of God unto salvation. Romans chapter 1 verse 16. Sabi ng Apostol Pablo, last verse, pakibasa. Sa aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 1, versikulo 16. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Grego. Yan. Sa mga tao makasalanan,
maglingkod sa Diyos, papatawarin ng Diyos ang ating kasalanan. Sa mga taong may sakit, maglingkod sa Diyos, ang Diyos ay nagpapagaling. Pagkatapos mo masunod ang kalooban ng Diyos, gagaling ka, pagpapalain ka. Kayo mga baklat, kayo mga tomboy, hindi kayo makakapasok sa langit. Hindi talaga, wala kayong puwang dyan. Kaya yung turo ng simbahan na dati natin sinusunod, ang ikakasal, babae at lalaki, pero ngayon, nakalagay na sa dyaryo, same-sex marriage. Ang nagbigay ng authority na, ang ano nito yung simbahan na. Kaya tuwan-tuwa na kayo. Dito lang kayo sa lupa na. Dito lang kayo sa lupa, wala ang kaligtasan. Kaya masaktan kayo sa sinasabi ko kung hindi totoo ito. Kung ito'y totoo, tanggapin ninyo, gospel is a power of God unto salvation. Ibig sabihin, iniibig ka ng Diyos. Iligtas ka ng Diyos, magbabago ka. Tanggapin mo man ang Panginoon. Sa John 1:12, ang lahat ng tumanggap sa Kanya, pinagkalooban ng Diyos karapatan, maging tunay niyang anak ng Diyos sa kapagmana ng buhay na wala hanggan. Habang tayo maawit, purihin natin ang mahal na Panginoon Jesus. Tandaan natin ang sinasabi natin dito ay hindi gawa-gawa ng tao. Lahat ng mga binasa natin sa Biblia, buksan nyo ang salita ng Diyos sa inyong mga puso, sa inyong mga pandinig, basahin nyo inyong mga Biblia. Para magkaroon tayo ng pagkakataon na makalapit sa ating mahal na Panginoon. Dahil hanggat hindi kayo lumalapit sa mahal na Panginoon, hindi nyo siya tinatanggap yung Panginoon Diyos sa tarin ng mga buhay, hindi siya lalapit sa inyo at hindi siya sasama sa inyo. Kaya nga sabi ng mahal na Panginoon, come unto me, all you that labor and heavy laden, and I will give you rest. Lumapit sa mahal na Panginoon, may problema, lahat tayo may problema, may sakit, yung mga loved ones natin, may mga loved ones tayo, may mga sakit, lahat tayo gusto ng kaligtasan, tanggapin ang mahal na Panginoon Jesus, para tayo maging anak ng Diyos sa kapagmana ng buhay na wala hanggan. Habang maawi tayo, surrender now your life to dear Jesus. Ikaw ba'y pagod na sa iyong nadarama? Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Ba'y hirap na sa iyong mga problema? Narito ako't bukas lagi ang palad ko. Amen, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Hintay sa pagtawag mo. Oh, hallelujah, hallelujah. Anak mo'y nangulila sa'yo. Nangangarap na isang araw ay makapiling ka. Hallelujah. Di mo ba alam? Oh, thank you, Jesus. Thank you so much, my dearest Jesus. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Kasalanan mo ay nililimot ko na. Hallelujah. Sabi ko, Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Ang luha Hallelujah. mo ay papahiling Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Ang lungkot mo ay papauwiin ko. Hallelujah. Ang pasanin mo ay kukunin ko. At ang ligayang nais ibibigay sa iyo. Halika, lumapit ka, anak ko na wala.
mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Amen. Hallelujah. Sabik ako na mayakap ka at sa tuwid-tuwina ay magkapiling ka. Amen. Hallelujah. Sa ating minamahal ng mga viewers, sa lahat ng mga nandyan sa inyong mga tahanan, hindi po namin nais na kayo masaktan sa inyong panonood at sa pakikinig ng salita ng Diyos, kundi nais lamang natin na imulat tayo sa katotohanan. Nais naman na Panginoon na maging anak tayo ng Diyos. Nais naman na Panginoon na ikaw at ako ay maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Yan ang prayer ng ating mahal Evangelista Willie Estrada Almeda, na maabot tayo ng salita ng Diyos, maabot tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya kung may sakit ka, siguradong paggaling ka ng mahal na Panginoon. May problema ka, malutas ang problema mo. Dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, maraming mga bakla dito binago, maraming mga tomboy dito nagbago, maraming mga drug addict dito nagbago, mga shabu addict nagbago, magulong pamilya inayos ng Diyos. Lahat kami dito pinagpala ng mahal na Panginoon. Kaya kami yung mga spiritual witness ng ating mahal na Panginoon. Kasi inyo na nandiyan sa tahanan, tanggapin yung mahal na Panginoon, sumunod kayo sa panalangin. Sumunod po kayo mga minamahal ng mga viewers. Sabihin nyo, mapagpala ka sa langit sa pangalan ni Jesus. Mahal na Panginoon, ako po isang tao makasalanan. Nagsisisi sa aking mga nagawang kasalanan. Magbunal ko magkaisip hanggang sa oras na ito. Pinakamamala ba Jesus, nagbabalik loob na ako sa iyo sa mga oras na ito. Nais ko na po maglingkod sa iyo. Pinakamamala ba Jesus, sinusuko ko ang aking buhay sa iyo ngayon. Tinatanggap kita aking Panginoon Diyos at arin ang aking buhay. Iligtas mo po ako sa po na aking mamahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Opo, mapagpalang Diyos, umabanal sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas, sa pangunang dalangin aming malapastor, Evangelist Willie Estrada Almeda, your end-time prophet. Mahal na Panginoon, lahat ng mga naniwala, sumampalataya sa iyo, patawarin mo sila sa kalamang kasalanan, ligtas mo sila. Gawin mo silang tunay mong anak, tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Ganun din po sa turo at aral ang beloved Mama Dear Assistant Pastor Lina si Almeda. Abutin mo lahat ng mga kababayan namin at sa mga beloved Almeda children na dumadalangin din sa mga baguhan, mahal na Panginoon. Pagpalain mo po lahat ng mga anak sa umaga nito, sa mga pangyariang pangalan ni Jesus, abutin mo po sila sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ating mga beloved foreigner brethren in abroad, follow this prayer. Lord, dearest Jesus, thank you so much for your gospel, the power of God unto salvation. Lord, dearest Jesus, I believe in you. I trust in you, Lord Jesus. Make me a true Christian, O Lord God. Forgive my sins, dearest Jesus. I accept you now as my Lord God, Savior, Redeemer of my soul. In Jesus' name, amen and amen. Yes, Lord, dearest Jesus, to the first, my beloved Pastor, Evangelist Willie Estrada Almeda, a prayer of a righteous man. Father, dearest Jesus, forgive their sins, O Lord God. Make them real Christian, O Lord God. Make them a true Christian, O Lord God. Faithful Christian, O Lord God. Change their life, O Lord God. Solve their problems, O Lord God. Write their names in the book of life in heaven now and forever. Father, pray in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Tayo natin magkaisang manalangin sa lahat ng ating mga kapatiran. Lahat tayo may mga problema, may mga pangailangan, kahilingan. Opo, mapagpalang Diyos ang banal sa pangalan ni Jesus, lahat ng mga kapatiran namin, malapay no, may mga sakit, pagalingin mo, mga problema, lutasin mo. Abutin mo sila, pagpalain mo sila sa physical, material, financial, spiritual na bagay. Malapay no, lahat ng aming mga minamahal, mga kababayan na nakapanood. Hallelujah, nawa, mabuksan ang kanilang mga isipan, malapay noon. Ang ibanghelyo ng kaligtasan, hallelujah, nawa, naunawaan nila, malapay noon. Hallelujah, pagpalain mo lahat ang aming mga kapatiran, pagpalain mo lahat ang mga viewers sa Luzon, Visayas, Mindanao, pati sa abroad, mahal na Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, pagpalain mo pagalingin ang lahat. Layan sa atin ating mga sarili. They shall dance and the sick and the sick shall recover. Yes, Lord, dearest Jesus, they shall dance and the sick and the sick shall recover. Father of Jesus, there's no distance in prayer, Lord God. Hallelujah, demonyo ng mga sakit karamdaman, malis ka sa mga anak ng Diyos, cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes. Cast out in the name of Jesus, COVID-19, stop in the name of Jesus. Wipe out COVID-19 throughout the Philippines and throughout the world. In Jesus' name, hallelujah.
Hallelujah. To the first beloved Pastor Evangelist Willie Estrada Almeida, bless us and heal us, O Lord God. Protect us, Father, of Jesus. Pagpalay mo aming bansa, mga Panginoon. Pagpalay mo lahat ay mga kababayan, lahat ng mga kapatiran sa iba't ibang lugar. Ingatan mo po kami sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamahal na Jesus. Dahil natin magkaisa, magpasalamat sa mahal na Panginoon, tumayo, hallelujah, sigaw tayo ng hallelujah, praise the Lord 3 times. Kasamang ating pagtalon sa lahat ng mga kapatiran na pwedeng makiisa sa ating pagsigaw at pagtalon. Sabay-sabay tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamahal na Jesus. God bless you po mga kapatid ko. God bless you sa lahat natin minamahal na mga viewers, sa lahat po ng ating mga naabot ng ating gawain ngayong Biyernes. Hallelujah. Mabilis na lumilipas ang araw mga kapatid ko. Hallelujah. Ngayon po ay October 24, Sabado. At bukas po, October 25. Hallelujah. Ating pong church anniversary bukas dito po sa Bangar. 15 years ng ating gawain. Salamat sa Maraming Jesus. Tayo po ay magkaisa sa lahat ng mga kapatiran na pwede po natin makasama sa ating church anniversary. At bago dyan, mag-Holy Supper din tayo dahil last Sunday of the month na. Ating Holy Supper. Last Sunday of the month. Kaya sa lahat natin mga kapatiran, aagaan po natin ang ating gawain tomorrow, Sunday. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya lahat ng ating mga kapatiran, agaan niyo po na dumalo sa mga ating mga nasasakupan ng mga kapatiran, nandyan po sa iba't ibang lugar, sa San Juan, ating mga kapatiran sa Bacnotan, mga kapatiran sa Balawan, sa Luna, mga kapatiran po natin dito sa buong Bangar, mga kapatiran po natin yung sa Tagudin, na mga pwedeng makadalo na. At yung mga hindi busy, kung kayo po libre na maka-attend, yung mga pwedeng maka-attend na mga galing sa Santol, yung mga kapatid galing sa malalayong lugar kasi, sa Alilim. Kumbaga wala pa mga biyahe kasi. Kaya kung may panahon lang na nanonood po kayo, yung ating kapatiran dyan sa Alilim, na nanonood na po sa ating gawain gabi-gabi, sa ating Facebook Live, yung mga kapatiran natin dyan sa Santol, may mga nanonood tayo ng mga kapatiran, kaso wala ngang mga sasakyan pa na makabiyahe, yung mga dito, sa parte ng Luna, Balawan, Bacnotan, San Juan, pati San Gabriel, mga kapatiran natin na nakaka-attend. Kung kayo po'y libre na maka-attend na tomorrow, Sunday, tayo po'y Holy Supper the same time, church anniversary natin. Kaya sa lahat ng ating mga kapatiran, pagpalain tayo ng ating pinakamamaraming Jesus, wag po kayo mag-alala sa pagkain, meron po tayong pagsasalu-saluhan. Meron po tayong pagsasalu-saluhan. Dahil ang maraming Jesus na nagpo-provide na ating pangailangan. Amen! Kaya umatin po kayo, maaga tayong mag-start ng ating gawain dito po sa Bangar, mga 8 ng umaga, mag-umpisa na tayo. Dahil hanggang 1 ang ating gawain. Pagkatapos ng ating Holy Supper, tuloy na tayo sa ating church anniversary at meron tayong pagsasalu-saluhan. At yung gawain din natin yan sa Bacnotan, ang gawain natin yan alas 7 ng umaga hanggang alas 12. Kayo mga manggagawa, yung aking pamilya, mag-aasikaso ng gawain. Pero kung hindi kayo maka-attend, wala akong maiisip na dahilan kundi yung social distancing tsaka physical distancing. Dahil kasi kung talagang gusto, makakagawa ng paraan. Pag gusto. Pero pag ayaw, maraming dahilan. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya sa lahat natin mga kapatiran, pagpalain na natin pinakamamaraming Jesus, ingat-ingat tayo sa ating po mga gagawin ngayong araw ng Sabado. Siyempre, dito sa Pastoral House, meron po tayong mga dapat asikasuhin at gawin. Kaya makiisa po kayo, lahat tayo pagpalain ng ating pinakamamaraming Jesus. Yung mga susunduin ng ating sakyan, basta't mag-text kagad kayo, tumawag kagad kayo, para kayo po masundo na ng maaga. Basta't mag-prepare kayo ng maaga para masundo kayo,
At kung ano man maabot na lang kayo sa ating gawain, basta tayo po ay Mayor Holy Supper, tsaka church anniversary natin bukas. Amen! Praise the Lord. Kaya sa ating mga viewers, sa lahat po natin mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, pagpalain din ating pinakamamalaming Jesus, share your blessing. Amen. Ang naglilingkod sa altar, nabubuhay sa altar. Pagpalain din lahat ng ating pinakamamalaming Jesus, tayo